What's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat. Araw ng Lunes, Happy Monday. At ngayon po, dito po sa video na ito, mapapanood ninyo kung bakit swak na swak kay Robin Padilla ang mga sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga pangangampanya nila sa iba't ibang panig ng ating bansa. Panoorin po ninyo. At ang mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. 8 po sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Palitan ko na lang, matagal ng senador kasi pag veterano baka akalain nilang hindi lang luma kundi matanda. Andito po ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam nila ang trabaho. Alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na nila ang gagawin nila upang gawin at idala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. Flashback. Yun lang, nahihirapan lang ako pag nag-i-Englishan na. Medyo, pwede dahan-dahan lang, ganun. Parang ganun lang. Kalma kayo. Kaya mahalaga yung journal eh. May journal, kaya binabasa ko yung journal eh. Kasi nandun lahat eh. Mahalaga yun. Plus, nasabi mo kanina nahihirapan ka kapag nag-i-English ka. Anong ginagawa mo para makakope up ka ng mabilis? Nakatunga nga mama ko. Kala ko nagtatanong. Okay. Ganun lang ako. Okay, bukas mababasa ko sa journal to. Ayun, ganun lang ako. Hindi naman lahat hindi ko naiintindihan. Pag gumamit lang sila ng mga English na pang dictionary, marami talaga eh. Minsan biglang, lalo na pag nagtatalo na. Nung nagtalo si yun, medyo nagtatagalog si Senator Pia, okay yun eh. Si Senator Ligarda, tsaka si Senator Tolentino, tsaka si Senator Coco. Yun, nagkalabasan na ng mga Webster doon. Medyo tenga kong dumugo. Hindi naman ako pinagsalita eh. Hindi ka tumingin sa langit ka. Hindi naman, huwag tayo magpapahalata. Kunwari, tumatango-tango ka pa. Pero nasa isip mo, ano daw? So, anong ginagawa mo, sir, pag di mo naintindihan? Okay, inaano ko naman may journal eh. Kaya next day, yun ang kagad hinahanap ko pagpasok ko. Nasaan yung journal? Yan, binabasa. Tapos, nagpapabrief ka sa mga brainstorming stuff mo? Opo. Yun po yung journal ko, makikita nyo po yun, may mga linya. Pag may linya ko, ibig sabihin nun, kailangan kong dictionary. Kung ano to. Pero sir, naka-brief ka na sa loob. I mean, naramdaman mo na pasok ka na doon sa... Hindi pa masyado. Pinipilit naman ni Senate President na ma-welcome ako. Siyempre, bago ka eh. Di ba? Parang sa eskwelahan din, pag bago ka, di ba? Medyo makisama ka muna. Parang gano'n. Pinipilit ko naman makisama. Para tayo ang bumutas. Ang China, sigurado, meron yan. Hindi tsaka tayo maghati. Kung ano ba gusto ng China, dahil ikaw ang namuhunan. O di kung gusto mo, 60 sa'yo, 40 sa amin. Basta, pagkakitaan na natin siya. Huwag tayong masyadong maging matigas. Kung ang kumakalam naman na yung mga sikmura ng taong bayan. Diba? Mahirap maging matapang masyado nang gutom ka. Kasi yung katapangan na yun, nagiging pangsiraulo na yun. Hindi naman ma'am totoo 100% na information nila na ang mga Chinese may kinuha ng isla natin. Hindi totoo yun ma'am. Inisa-isa ko yun. Yung mga isla na yun, nandun lahat ng armed forces natin. Pero totoo na meron Chinese doon.
Ang problema, tayo, wala doon. yun ang sinasabi ko nga eh. Oo. Sabi tayo ng sabi na atin yun. Pero pag pumunta ka doon, may isang barko, wala tayo doon. Nung nagpunta kami doon, nag-iisa kaming barko sa paligid ng 200 Chinese vessel. Pagdidiin din ng baguhang senador, kailangan mga konkretong hakbang ang gawin ng Pilipinas sa paggigiit na bahagi ng teritoryo ng bansa ang inaangkin ng China sa West Philippine Sea. Kung gusto natin talaga na sabihin natin atin yun, sabihan natin ng mga kababayan natin na pumunta tayo doon. Walang pinagkaiba yan, ma'am. Sa meron kang lupa. Nasabi mo, akin to. Binahayan ng squatter. Ano ngayon ang gagawin natin? Meron na mga squatter to. Yun lang yun. Ganun lang nangyari doon. Ang dami ng barko doon ng China. Pero para sabihin mo, ma'am, na inagaw nila, hindi. Mapapakamatay na yung mga sundalo natin. Pag-amin naman ni Padilla na naranasan niya ang mga sinasabing pambubuli ng puwersa ng China. Nandun sila. Nung nandun nga kami, inikot-ikutan kami ng mga Coast Guard ng China. Pinasisikatan tayo nito mga to. Ang ginawa namin, naglagay kami ng flag ng Pilipinas. Puro lang naman sila sirena. Puro lang sila ikot. Hindi naman sila humahakbang sa punto. Nababarilin nila kami. End of flashback. At ayun, syempre, swak na swak talaga kay Robin Padilla yon. Wala nang OJT. 'Di ba? Kasi si Robin Padilla po nung napunta po ito ng Senado, para tong hindi narsan, hindi kinder, saling pusa. Yung saling pusa, alam niyo yung saling pusa? Yung sinisit-in, yung kapag ikaw kinder, meron kang kapatid na maliit pa na gustong matuto, gustong mag-aral din kagad, pero hindi pa siya pwedeng mag-aral, sinisitin po. Yun yung saling pusa. Ganun yung nangyari sa akin. Nag-aaral ako nung elementary. Yung kapatid ko pumapasok din. Pag hinatid kami ng nanay ko sa eskwelahan, yung kapatid ko nakikisali. Saling pusa. Ganun ang nangyari kay Robin Padilla. Saling pusa ito sa Senado. Dahil nga po, binoto siya ng 26 million na Pilipino, pero hindi niya deserve maging senador kasi nga po wala po sa kalingkingan ng kahit ng mga kongresista natin ngayon ang isang Robin Padilla. Kasikatan lang ang meron siya. Sikat lang siya, kilalang artista, pero pagdating po dito, no comment. Ngayon, panoorin po ninyo pa itong sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa mga kumakandidato na senador. At nako, tinamaan na naman dito si Robin Padilla. Panoorin po ninyo. Kapag naman, kaya isa-isa sila magaling, pinagsama-sama pa natin silang lahat, ay talagang nakakagulat na ang kanilang tibay at lakas. Isipin nyo lang po, dito po sa ticket ng alyansa, 8 po ang naging senador na. Kaya alam na po nila yung trabaho. Sila po, si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Rubilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Nakita nyo naman po, eto mga nakaharap po sa inyo, sila ay sanay na kapag upo nila, pagka naluklok sila sa kanilang hinahabol na posisyon, hindi na po sila magtataka kung ano yung gagawin nila. Hindi na po magtatanong kung kani-kanino, kung anong dapat gawin. Alam na po nila ang trabaho nila. Alam na po nila kung sino kailangan kausapin. Alam na po nila kung ano ang pinakamainam na paraan para mabigyan tayo ng mas magandang serbisyo. Flashback. Opo, napakaganda po ng tanong ng ating pinunong Menorya. At yan po, alam niyo po, dito po sa aking kaliwa, kung titingnan niyo po, dahil ang sabi ko po sa kanila, Ginoong Pangulo, tayo po ay haharap sa Bartatner, mathematician pa. Kaya kailangan po battery ng mga auditors ang kailangan po natin dito sa kaliwa. Ano po?
Yung legal basis na yun ay nandun sa Section 2 ng Konstitusyon. Opo. Dito po, sa nakalagay po sa ating konstitusyon, sa Section 2 po, ng letter D, the Commission on Audit, dito po sa Section 2, number 2, sabi po dito, the Commission shall have exclusive authority subject to the limitations in this article to define the scope of its audit and examination, establish the techniques and methods required therefore. Yun po, nasa konstitusyon po, mahal naming Pangulo, na sinasabi po dito, meron po silang karapatan na maggawa ng mga techniques, establish techniques, methods sa pangalan po ng circular. Apo. yung susunod, yung mas importante rin po. Sige po, basahin ko na po. Baka kasi English baka may Tagalog kasi dito. Meron kasi Kaya nga po, ang ating may konstitusyon Tagalog actually ay nakabandato dyan na merong Tagalog version ng ating konstitusyon. Sige po, pwede po natin gamitin. Tagalog sana para maintindihan ng ating mga kababayan. Masyado akong spoken in dollar. Tagalog. Tuloy ko muna po sa English. Sige po. Due to insistent public demand. At kitang-kita po dyan, kitang-kita dyan kung gaano po kamangmang itong si Robin Padilla pagdating sa debate sa Senado. Alam nyo, may mga nauna nga mga interview dyan kaya Robin Padilla nung siya po ay nanalo na senador at pinagkakaguluhan siya ng media, lagi siyang ini-interview. Tinatanong siya, ikaw ba ay ready na sa pagiging senador? Ready ka na ba sa pakikipagdebate? Kayang-kaya mo bang gawin ang trabaho? Pero kay Coco Pimentel pa lang, naku po, mukhang hindi po kinaya. Kaya po kailangan niya ng baterya. Balita namin, sir, special request mo daw itong briefing na ito. Bakit mahalaga sa'yo na mag-aral, mag-brief ng ganito kaaga, sir? Siyempre po. Wala pong hahalaga sa lahat, kundi itong mapag-aralan po natin kung ano po itong mataas na kasunod. Sir, kumusta po yung preparation ninyo para sa pagpasok ninyo by July 1 dito sa Senate? Tuloy-tuloy po. Pag-aaral. Kailangan po Sila po ang sabi sa akin na kailangan na po akong magkaroon ng exposure dito. Gaano po kayo katagal nag-aral, Senator, sa the Development Academy of the Philippines? Ilang linggo, ilang months? 3 araw po doon. Sa ibang lugar po, meron din. Gaano po kahirap o kadali sa inyo, sir, yung preparasyon, knowing na bagong senador po kayo? Lahat madali. Wala namang mahirap kasi gusto mong gawin. Pag gusto mong gawin, madali lang yun. Medyo lang. Naninibago lang ako kasi hindi naman ako sumukom laude ako sa cutting classes nung araw medyo Ngayon, sir, paano ba? Iba na ngayon. Ako na ngayon na naghahanap ng gagawin. Sir, as early as now, may mga listahan na po ba kayo ng mga bills na priority ninyo maipasan? Opo, siyempre. Mga gano'n ang karami to, sir? Mapakadami na po. Pero lahat po nung sinabi natin, kung mga sa plataforma natin, lahat po yun. Lahat naman dumadaan sa first time. Lahat naman dumadaan sa simula. Diba? Wala naman nagsimula sa gitna Lahat tayo nagsisimula sa simula. Nagsisimula sa baba, nagsisimula sa umpisa, or nagsisimula sa unang hakbang, or unang hakbang, o unang baitang ng isang hagdan. Diba? Lahat po ay nagsisimula sa umpisa. Pero ito lang yata si Robin Padilla ang nagsimula sa umpisa na talagang zero knowledge. Talagang wala siyang alam. Wala siyang idea kung anong gagawin niya. Wala siyang idea kung ano ang kanyang magiging papel sa Senado. At wala siyang idea kung ano ang kanyang magiging trabaho bilang isang senador. Ang alam lang niya, gagawa ng batas. Pero hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa, kung ano ang kanyang mundong pinasok. Kaya nga po, di ba? Ito, panoorin po ninyo. Ang mga pinangako ni Robin Padilla
hindi niya kayang gawin. Ang mga batas na kanyang plataforma na babaguhin, aayusin, gagawa ng paraan para maisakatuparan at maipatupad, lahat po ay nakabinbin at nakapatenga. Dahil nga po, si Robin Padilla, wala. Wala eh. Ala, yun ang pinaka-word. Wala. Robin Padilla, wala. Panoorin po ninyo itong video na to. Bilang panghuli, mga mahal kong kababayan, ako po, ang natitira na lang sa akin, 3 taon na lang. Hanggang ngayon po, inaantay pa rin ng mga bumoto sa akin yung pinangako nating federalismo, yung pinangako po nating lahat sa kanila. Isa lang po ang lagi kong sinasagot. Mangyayari lahat yan kapag ibinoto nyo lahat ang senador na to. Tama, numbers game sa Senado. Pero, di ba, kung ikaw talaga ay magaling na senador at meron ka nito, at meron ka nito para sa bayan, nako po, kakampihan ka ng mga senador, tutulungan kanilang maisakatuparan ang mga batas na gusto mong maipasa. Pero dahil nga si Robin Padilla ay talagang hayag na talagang ito'y nagsisilbi para kay Digong at kay Kibulok at hindi para sa taong bayan, hindi po para sa mga Pilipino, nako, mukhang malabo ka talagang suportahan ng mga kapwa mo senador. At kailangan na ang mga senador na susuporta sa iyo ay katulad ni Bongo at ni Bato na mga tuta ni Digong. At yung mga kumakandidato ngayon sa PDP laban, lahat yan dapat manalo para lamang maisakatuparan ang mga pagnanais ng isang Robin Padilla. Kasi nga po, kapag sinabi mo Robin Padilla, wala. Yun yung pinaka-word na bagay kay Robin Padilla. Pag binanggit Robin Padilla or Senator Robin Padilla, wala. Ang susunod po na video, ito po ay patungkol naman sa kanyang interview nung siya'y nanalo ng senador. At napakaganda po ng tanong sa kanya dito. Ngayon po, pagkatapos niyang sagutin ang tanong ng isang reporter dito, nako, a few moments later, lumipas lang ang ilang panahon. Ang gusto nang gawin ni Robin Padilla, i-decriminalize daw po ang mga mahuhulihan ng mga konti lamang na illegal na pulburon. Lahat po ay nagsisimula sa kokonte. So kapag yan, nahuli at gumagamit ng kaunti at hindi sila naparusahan ng parusang kriminal, naku po, sigurado uulit at uulit yan. Bakit? Kapag ikaw nahulihan ka ng konti, hindi ka kriminal, ire-rehab ka lang. Ganyan po sila mapagmahal sa mga gumagamit. Ganyan ang isang Robin Padilla. Bakit? Alam niya, gumamit dati yan Aminado naman siya, di ba? Ito po yung video, panoorin po ninyo. Sa kupon tanong pa, kayo po'y malapit kay Pangulong Duterte. At dahil nga po siya po'y aalis na sa kanya pong pwesto bilang senador, ano po hong kailangan natin na kailangan pang ipanday o di kaya amendment sa mga batas natin patungkol po sa laban kontra illegal drugs at the same time sa katiwalian? Malaki po. Malaki po. Unang-una po, kasamang Alex, kailangan po natin magkaroon ng mas matinding kaparusahan sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, lalong-lalo na po sa mga lokal at national government, katulad po ng mga politiko kami, sapagkat ang mga katulad po namin ay nanumpa. Kami nanumpa sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao na kami ay magsisilbi sa taong bayan. Kaya kapag kami ay nagkaroon ng mga ganitong kaso, dapat po gawin ng heinous crime ito. Yun po ang ating mga gustong isulong. At siyempre, pagdating naman po sa droga, napakaganda po ng naging programa ng ating mahal na Pangulo sa droga. Hindi po tayo po pwedeng patulog-tulog sa usapin ng droga, sapagkat ang droga, yan ay mas malaki pa ang ekonomiya niyan sa ekonomiya ng Pilipinas. Tanggapin po natin yun. At kapag hindi po natin ito nilabanan ng bakal na kamay na bakal, kakainin po tayo ng buong buo nito. Kaya dapat po talaga magkaroon po tayo ng mas
mahihigpit na batas na patungkol po dito, lalong-lalo na po sa mga taga-gobyerno na mai-involve sa drugs. A few moments later. Gustong maging lenient o mas maluwag ni Senador Robin Padilla sa mga mahuhulihan ng illegal na droga sa gitna ng pinagbuti raw na war on drugs ng Administrasyong Marcos. Bukod sa pag-decriminalize sa paggamit ng illegal na droga, dapat din daw na hindi maging krimen ang paghawak sa maliit na quantity ng illegal na droga. Ito kasing karaniwang nahuhuli mula sa mga mahihirap na biktima ng illegal na droga. Sa halip nga raw na kulong, dapat sa rehab ang bagsak na mga mahuhuli ang gumagamit ng droga kahit ilang beses pa. Ito raw ang makataong paraan para matulungan ng mga lulong dito. Bagay na alinsunod daw sa pinagbuting gyera kontra droga ng administrasyon. Makakatulong din daw ito para maiwasan ang siksikan sa mga kulungan. Hindi ko po sinasabi at hindi rin po sinasabi ng ating Senator Bato, na ililigal. Kalokohan po yun. Hindi po kailanman maliligal ang drugs. Opo, ang sinasabi po namin ay itong mga mahuhulihan ng mga konti, hindi kailangan idiretso sa kulungan. Mr. Chairman, we can always amend the law. English yan. Yeah. Kailangan lang natin sumubok. Kailangan natin pakinggan din yung medical point of view. Kasi nagawa na natin yung law enforcement point of view. Wala naman masama sa atin. Pag di epektibo, di next year, palitan natin. Tanggalin natin yung batas. Yung amin lang po is, bakit nagagawa ng first world country? Bakit hindi natin gawin? Yun lamang po yung akin. Kaya ako sinusuportahan ng panukala na to, Mr. Chairman. Okay, Tams, di ba? Kaya nga pati, ang damo, gusto na ni Robin Padilla na ipasaligal po dito. At kapag daw po, hindi naman daw po umubra or failed, hindi naging maganda ang epekto sa taong bayan, pwede naman din daw po itong huwag nang ipasabatas or tanggalin ang pagiging batas nito. So, ganyan po ang Robin Padilla. Talagang wala pong kamalay-malay sa kung ano ang kanyang ginagawa sa Senado. Talagang nandito lang po yan sa Senado at nasa Senado ng ating bansa para lamang po kay Digong at kay Quibulok. Kapag kay Digong at kay Quibulok, malawak po ang kanyang kaisipan, malawak ang kanyang eksperyensya. Pero pagdating sa ating mga kababayan, sa mga Pilipino, sa mga bagay o mga batas na magiging kapaki-pakinabang sa ating mga kababayan, talaga pong makitid ang kanyang pag-intindi. Next video naman po, eto pong si Robin Padilla. Sino ba naman ang makakalimot dito sa awayang o patutsadahan noong mga nakaraang panahon patungkol kay Trillanes at dito kay Robin Padilla. Sinabihan nga itong si Robin Padilla ni Trillanes na isip bata. So, mapapanood niyo po dito, talaga may pagkaisip bata nga yata talaga. Panoorin po ninyo. Alam niyo to si Mr. Robin Padilla. Sige, bibigyan ko na siya ng atensyon. Alam niyo si Robin Padilla, ilang taon na ba ito? Bakit hindi to tumanda? Hindi ito nag-mature. Parang nasa high school square pa rin, gano'n? Di ba? Paano nga? How will I take this guy seriously? Parang high school lang. Di ba? You grow up. Pag mature na siya, then he can talk to me. I'll give him my full attention. Naalala niyo pa ba ang pagsusuklay ng bigote ni Senator Robin sa Senate hearing? Tayo po ay humihingi ng dispensa sa mga taong nasaktan doon sa pagiging suklayin mo, baby. Di niya raw yan ginagawa dahil naiinip siya. Bakit nga ba? Una, tinatanggal mo yung kate. Makati Yan. So, ang hirap naman na ganito. Mas pangit naman po siguro yan. Kaya, ganyan po. Ang dahilan daw ng pangangati, ang pagsusuot niya ng face mask. May paliwanag din si Senator kung bakit hindi na lang niya ahitin ang pinakasusuklayang bigote. Magbabalik na po kami sa pag-shooting, kaya po siya pinahaba. Kaya pala, ang mahalaga, may baon siyang panuklay. So yun sa bigote, last na, di ba na-explain mo na yon? Uulitin mo pa ba yun? Wala naman sa rules of the bawal magsuklay ng bigote. But,
siguro pagka nandun yun, at sinabi nila na bawal, susundin po natin. Alam niyo, ang maganda dyan, ma'am, pinuntahan pa ako ni Senator Jesus Cudero. Okay. Sabi niya, o paano? Nagtanggol kita, kasi wala naman talaga sa rules yan. Kung gusto mo, mag-supply ka hanggang gusto ko. So, alam niyo po, mga veterano na mga... Uulitin mo po yun? Ano naman masama doon, ma'am? Lalo na pagkatikwas-tikwas yung bigote. Mas ngayon naman, baka naman, banatan naman ako sa susunod. Ito naman si Robin Padilla, mukha ng tutsak yung kanyang bigote. Mukhang kulang na kulang nga po talaga yata sa aruga etong isip bata na si Robin Padilla. Bakit? Sabi niya, hindi naman labag sa House rules o sa Senate rules ang pagsuklay ng bigote at baka pati na rin ang pagmukbang. Pero, diba, Diyos ko, kabastusan po yan. But sabi ni Philip Salvador, wala daw bastos sa PDP laban. Kung walang bastos sa PDP laban, bakit ang kanilang mismong presidente nagsusuklay sa Senate hearing ng kanyang bigote? Ewan ko lang, o meron pa sa inyong nakakaalala nito. Abay, umagang-umaga, naka-live si Maril Rodriguez, umepal si Robin Padilla, at nakita po ang pototoy ni Robin Padilla. Ewan ko lang kung nakikita nyo pa dyan yung mga video niyan sa YouTube. Eto pa po, panoorin pa ninyo. Thank you, Mr. Chairman. I made my point. There's no such thing as 23 billion sa DPWH. Thank you, Mr. Chairman. 21.7 billion. Kabuang Kanaday. Umani na negatibong komento ang nangyaring sagutan ni Senators Nancy Binay at Alan Peter Cayetano sa pagdinig kaugnay sa bagong building ng Senado. Pero si Senator Robin Hood Padilla sinabing ikinasiya pa niya ang pangyari bilang bagong mambabatas. Ako'y maraming nagtatanong sa akin pero ako'y masaya sa mga ganong klaseng palitan ng mungkahi at naratibo kasi tayo ay nasa Kongreso. Yung mga ganong klaseng pag-uusap, talakayan, dapat mangyari yun. Lalo na ako, number one na tagahanga ako ng Westminster. Ano ibig sabihin? Yung Westminster kasi yung parliamentary talagang laging may debate, laging may... Masaya ako kahapon. Hindi naman. Ako, sa aking palagay, sana nga may mangyari yan sa plenaryo. Sa plenaryo sila sa totoo lang, ang babait pa natin. Kasi sa ibang bansa, makita mo sa Korea, makita mo sa mga tinatawag natin na parliamentary form of government. Natural lang yun. Nangyayari talaga yun. May pagkaisip bata nga. Bakit? Abay, sa halip na maging matured siya sa kanyang komento patungkol doon sa awayan na Cayetano at Binay, tuwan-tuwa pa daw po siya doon. Dahil daw siya ay, kumbaga, gusto daw niya yung mga ganun tagpo. Pero, di ba, alam natin lahat tayong mga Pilipino, alam natin na personal ang laban ng Cayetano at Binay patungkol diyan sa issue na yan. So bakit ka matutuwa? Buti sana kung batas ang pinagtatalunan nila. Buti sana kung para sa taong bayan ang pinagtatalunan ni Binay at ni Cayetano doon sa tagpo na yon. Pero ang pinag-aawayan nila ay ang kanilang mga pansariling interes diyan po sa pinaglalabanan o mga pinagtatalunan na lugar sa Taguig at Makati. Ba't ka matutuwa dyan? Diba? Kabastusan na nga. Nagkakabastusan. Mga senador na dapat nagpapasensyahan at nagpapakita ng pagkadisente sa ating mga kababayan. Pero dito, pinakita ng mga senador na ito na wala silang pake. Dadalhin nila ang kanilang mga personal grudge sa kanilang trabaho. Unprofessionalism. So ngayon, tuwan-tuwa po ang isang senador, Robin Padilla diyan. Matatawag mo ba talagang senador yan? Di ba parang pag binanggit mo ngayon, senador. Pag binanggit mo ngayon, senado. Parang, senador? Parang, senador ba yan? Diba? Hindi katulad dati pag binanggit mo, Senado, Blas Ople, Miriam Defensor Santiago, Chopisto Gingona. Napakarami pa po. Diba? Juan Ponce Enrile. Etong si Mr. DOH. Juan Clavier. Napakagaling na mga senador niya. Naku po, ewan ko ba, ba't ngayon ang mga Pilipino po, kapag sikat, binoboto. Diba? Wala namang masama na bumoto ng sikat. Pero siguraduhin niyo po muna na may background na sa pagiging politiko, sa pagiging mambabatas bago ninyo
iboto. Diba? Kasi ang nangyayari po, hindi porke sikat, diba? Nangyayari, porke sikat, boboto. Pagdating ng Senado, tatanga-tanga, OJT pa. Kaya po, saktong-sakto, swak na swak ang mga sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa kanyang mga pangangampanya. Totoo naman, walang-wala ang kandidato ng PDP laban dito sa alyansa ng Bagong Pilipinas. Walang-wala. Kahit kay Senator Manny Pacquiao, hindi makakatapat ang mga katulad ni Bato, ni Bongo, etong si Jimmy Bondoc, Philip Salvador, walang panama. Si Marcoleta, walang panama sa mga kandidato ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Dahil nga po, ang alyansa ng Bagong Pilipinas, mga disente, matatalino, talagang hasana sa pagiging mambabatas, hasana sa public service, hasana po sa kanilang mga trabaho. Nagampanan na nila ang mga trabaho sa gobyerno na kailangan ng talino, talas ng isip at puso para sa mga Pilipino. Hindi katulad ng kandidato ng PDP laban na ang inuuna ay interes ng mga tsekwa. Interes ng mga tsekwa, interes ng pamilya Duterte. At kaya lang kumakandidato ay para maipaglaban, maprotektahan at matulungan na hindi mamatay sa mundo ng politika ang pamilyang Duterte. So, abangan po natin ang pagka 12-0 dito po sa PDP laban. Nakikita na natin, walang-wala Tama yung sinabi nito nga si PBBM. Kung siya man, kung sakali na siya ay nandoon sa partido ni Digong at kumakandidatong siyang senador, wala na siyang ibang maiisip na paraan. Kung hindi, magurgur talaga yung mga senador. Dahil doon lamang sila magkakaroon ng pagkakataon na maiupo etong mga tukmol na kumakandidato na senador sa ticket ng PDP laban. So, abangan po natin ang pagka-8 diretso sa Inodoro plus Vic Rodriguez dyan po sa darating na 2025 election. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa ating vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa namang panig kayo ng mundo. Mama chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.